Kapayapaan po ng Diyos ang sumatin. Narito po ang magtatanong si Brad Enrico Castillo, isa pong Katoliko. Magandang hapon po, brother. Isa po akong Katoliko. Ligid naman po sa kalaman natin na ang pagsubok ay dumarating sa ating buhay. So, kailangan po nating labanan ito at maging inspirasyon pa para maging malakas ang loob natin. Ang isi-share ko po sana yung pagsubok na dumating dito sa buhay ko. Sa ngayon po, gusto ko lang pong humingi ng advice, payo po sa inyo sa pagsubok. Ngayon po, actually wala po akong trabaho ngayon. So, yung contract po, contract ko dito, hindi siya natapos and parang pinaghanap ako ng sariling sponsor ko ng malilipatang sponsor. Yung po isa kong problema, sa ngayon po, hindi pa ako makakita ng trabaho. Ang pangalawang problema ko po, ito po medyo nagsabay eh. Kaya gusto kong hingin ng payo nyo. Yung kapatid ko kasi po may na-diagnose siya ng cancer. So nito lang din po yun. Nandun po siya sa Pilipinas. Nagpa-biopsy po. Yun po yung na-detect ng doktor. Ang sa akin lang po, paano po yung gagawin ko, medyo bigyan nyo lang po ako ng payo, magandang payo po, na gusto ko para at least yung pag-iisip ko maliwanagan at ma-handle ko yung mga problema na to. Salamat po. Sinasabi ang salita ng Diyos, doon sa Ecclesiastes 9:2, basahin natin. Lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti at sa malinis, at sa marumi, sa kanyang naghahain at sa kanyang hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa gaya ng natatakot sa sumpa. Ayon, sabi ng salita ng Diyos, lahat ng mga bagay ay nagsisidating na para-para sa lahat. Yung salitang para-para, magkakapareho. Ang nangyayari sa mga tao, sa lahat ng tao, ay magkakapareho. May isang pangyayari sa matuwid at sa masama, sa mabuti, sa malinis at sa marumi, sa naghahain at sa mga hindi naghahain. Kung paano ang mabuti, gayon din ang makasalanan, at ang sumusumpa, gaya ng natatakot sa sumpa. Alam mo kapatid, dito sa mundo, kasi nandito tayo sa isang mundo na, kumbaga, nasa isang mundo lang tayo na wala tayong pwedeng puntahang iba. So magkakapareho nangyayari sa buhay ng taong nasa mundo. Kung paano ang nangyayari sa matuwid, yun din ang nangyayari sa masama. Yung nangyayari sa mabuti, yun din ang nangyayari sa marumi. Magkakapareho ang pangyayari sa mga tao. At kaya lang nagkakaroon ng pagkakaiba doon sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, Karaniwan kasi yung ang tao ay nagugutom. Masama't mabuti, nagugutom. Hindi naman kung mabuti ka, hindi ka na magugutom. Si Lazaro nga matuwid na tao pero pulubis siya Ang mabuti nagkakasakit, ang masama nagkakasakit din. Sinasabi ng kasulatan. Ngayon, yung nangyari sa'yo ay mangyayari sa kahit kanino.
nawalan ng trabaho. Merong mabuting tao, nawawalan ng trabaho. Merong masama, nawawalan ng trabaho. Yung kapatid mo, kamo, nagkasakit, nagkakasakit yung mabuti, nagkakasakit din yung masama. Ganun ang pangyayari sa buhay ng tao. So, ang pagkakaiba ay yung makakilala tayo sa Diyos. Kung nanghihingi ka sa akin ng payo, ang payo ko, kapatid, sa gitna ng lahat ng itong pangyayari sa buhay mo, ang pinakamagandang magagawa ay yung kumilala ka sa Diyos. Yung sinasabi doon sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 18. Ganito ating mababasa. Kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Meron ding pagkakaiba sa isang sentido. Pagka nanumbalik tayo sa Diyos, makikilala natin yung matuwid at saka yung masama. Yung naglilingkod sa Diyos at yung hindi naglilingkod sa Kanya. Merong difference yun. Pagka matuwid ka at naglilingkod ka sa Diyos, meron kang pagnanasang makasunod sa Diyos, merong pagkakaibang maaaring maganap sa iyong buhay. Sa isang lingkod kasi ng Diyos, ang Diyos ay may nakalaan na awa, pagpapatawad, may nakalaan siyang tulong, may nakalaan siyang pag-iingat sa isang lingkod ng Diyos. Doon sa awit, sa 34, ganito ang nakasulat doon. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Tamo, yung natatakot sa Diyos, yung naglilingkod sa Diyos, merong care and protection ang Diyos para sa kanila. Ang anghel ng wika ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot nang nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Alam mo, mayroong mga magagawa ang Diyos na pabor sa taong natatakot sa Diyos. Pag natatakot tayo sa Diyos, meron tayong anghel de la guardia na magsasanggalang sa atin sa masama. Pagka tayo natatakot sa Diyos, ay mayroong pangako ang Biblia na walang kasamaan na dadating sa atin. Sa 19:23 ng Kawikaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Ang natatakot sa Diyos, hindi dadalawin ng kasamaan. Yun, kaya kung payo hinihingi mo, kapatid, siguro ang pinakamabuting maipapayo ko sa iyo, yung sinasabi sa Biblia, matakot tayo sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, ang kasamaan ay pwedeng pagbawalan ng Diyos na dalawin ka. Sabi mo, ang iyong paniwala, pagsubok yung dumarating sa iyong buhay. Tanggapin natin na yun ay pagsubok. Ang pagsubok, pinararating ng Diyos para matakot ka sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ay ipinaliliwanag sa Biblia na pagsunod sa Kanyang kautusan. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayon, ang pagkatakot sa Diyos ay ang manifestasyon ng pagkatakot sa Diyos, yung pagsunod sa utos. Kaya masasabi ko, kapatid, umpisahan mo na matakot sa Diyos, sumunod sa Kanyang utos, at ang Diyos ang bahala sa ibang problema ng tao. Pag meron tayong takot sa Diyos, meron tayong proteksyon. Maaaring dumating ang anumang bagay sa masama at sa mabuti. Pero pagka may takot ka sa Diyos, ay mayroong proteksyon ang natatakot sa Diyos.
Yung natatakot sa Diyos, mayroong alalay ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Sinasabi yun sa 13:5 ng Ebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Maliwanag na ang pangako ng Diyos sa mga may takot sa Kanya, yung sumusunod sa Kanyang utos, lalo na yung hindi umiibig sa salapi at marunong masiyahan sa Kanyang tinatanggap mula sa Diyos. Siya ang nagsabi, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Magtiwala ka doon, kapatid. Kaya lang, una, matakot ka muna sa Diyos. Umpisahan mo ang pagsunod sa utos. Para tayo'y makalugdan ng Diyos, mabigyan niya tayo ng proteksyon, kailangan sumunod tayo. At yun ang pagkatakot sa Diyos. Yun ang payo ng Biblia sa lahat. Hindi lang sa iyo, kundi sa ating lahat. Sana naunawaan mo yun, kapatid na Enrico. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Salamat po at lipat na